Napakasarap talaga ng ulam dito sa bukid kahit ganito lang kasimple na dinengdeng na sinahugan ng pritong bangus. Kay sarap nga talagang kumain dito sa bukid basta sama-sama ang pamilya. At habang kumakain, sasabayan ito ng paghigop ng mainit na sabaw mula dun sa aking niluto na dinengdeng. Pero bago yan mga kabukid, eto samahan niyo po muna kami ng aking pamilya na magdidilig ng aming mga pananim na ampalaya dito sa bukid. At dahil ilang araw na nga po mga kabukid na walang ilaw dito or power yung aming mga kuryente dito sa bukid, kaya kailangan talagang mano-manong diligan yung aming mga pananim na ampalaya dahil sobrang tigang na nga yung lupa mga kabukid. Hindi makapag-operate yung aming drip irrigation dahil yung tubig na papunta doon sa drum kung saan nakakonekta yung aming mga drip irrigation ay nakakonekta ito sa kuryente. Kaya eto, hindi kami makapagdilig gamit ang aming mga drip irrigation. Kaya kailangan itong mano-mano talagang diligan. Mas lalo na at nag-i-start ng mamunga yung aming mga ampalaya. Kapag kulang kasi ito sa tubig ay hindi rin maganda ang bunga ng aming mga ampalaya. Mabuti na lang mayroon yung aking dalawang binata na katuwang ko sa pagtatrabaho dito sa bukid. May tagadilig ako ng aming mga pananim na ampalaya. At ako naman ay abala sa pagluluto or paghahanda ng aming pangkain para sa pananghalian dito sa bukid. At ang aking asawa ang siyang nagmaneho ng motor na pinaglagyan ng drum kung saan nakalagay yung mga tubig na ipandidilig nga dun sa aming mga pananim na ampalaya. Kay inam talagang tingnan kapag sama-sama ang pamilya sa pagtatrabaho dito sa bukid. Pero kung may kuryente naman ay hindi na kailangang diligan ng mano-mano yung aming mga pananim na ampalaya. Ang drip irrigation na nga ang bahalang nagdidilig dito. Dahil ngayon ay walang kuryente dahil nga pumutok yung transformer dito sa amin banda. Kaya eto mga kabukid at kailangan diligan ng mano-mano. Kaya tingnan naman ninyo yung bunga ng aming ampalaya dahil kinulang na sa tubig, hindi na maganda ang kanyang itsura. Ako naman, eto, abala na sa pagluluto habang piniprito ko yung aking pansasahog dito sa aking lulutuin na dinengdeng. Eto mga kabukid at dahil sagana pa tayo sa patolang makinis ngayon, eto ang aking lulutuin ngayon at lalagyan ko na nga lang ito ng dahon ng malunggay. Kahit ganito lang kasimple yung aming mga pangulam dito sa bukid ay masaya na kami kabukid kasi ang importante naman sa amin ay mayroon kami makain. Mas mahirap kung wala kang makakain. Kaya dapat kahit ganito kasimple yung mga nakahanda ay ating ipagpasalamat sa Diyos dahil binigyan pa tayo ng mga ganitong pagpapala. Dahil kung wala naman tayong kakayahan na bumili ng mas mahal pa or mas masarap pa ditong pangulam, dapat ipagpasalamat natin ito. Ulo at saka buntot yung aking pinansahog dito sa aking lulutuin na inabraw or dinengdeng dito sa bukid. Asin ang aking ginamit na pampaalat dito mga kabukid, di na nga bagoong. Kasi kapag madalas akong gumagamit ng bagoong sa aking niluluto na gulay, ay nangangati po ang aking katawan dahil mayroon po akong allergy. Kaya minsan, binadalangan ko din ang paggamit ng bagoong sa aking mga nilulutong gulay. Mas masarap at malasa sana kung bagoong ang aking ginamit na pampaalat. Pero dahil nga may allergy ako, kaya medyo binabawasan ko ang paggamit nito. At talagang dinamihan ko yung paglalagay ng dahon ng malunggay dito sa aking niluto na inabraw or dinengdeng. Alam niyo po ba mga kabukid kung bakit? Dahil napakamayaman sa nutrients ang dahon ng malunggay. Deto, kakain na po kami. Syempre mga kabukid, nagpapasalamat din kami sa mga biyaya sa amin. Yun nga lang, hindi na namin ito sinasama sa video. Alam niyo po ba mga kabukid na madalas ang buntot ang siyang parte ko pag nagluluto ako ng bangus. At yung dalawang gitna ay sa aking mga anak dahil gustong-gusto ko nila ng belly. At ang ulo naman ay para sa aking asawa. At eto nga mga kabukid, kahit mainit ang panahon ay akin ding pinisaan ng sili na hinog yung aking sabaw na hinihigop. Kasi isa ito sa magpapasarap sa pagkain ko ngayon. At hindi lang yon, napakaganda din sa kalusugan ng sili mga kabukid dahil ito ay natural na antibiotic. At mayaman din siya sa vitamin C. Kaya nga hindi kami nawawalan ng sili na tanim dito sa bukid mga kabukid dahil ito ang aming ginagamit kapag kami nagkakasakit ang pagkain ng sili na hinog. At dahil may nag-order din po ng bunga ng aming mga pananim na pipino dito sa bukid, kaya eto kaming tatlong mag-iina ay pumunta na nag-ani ng mga bunga ng aming pananim ng mga pipino. Magaganda at malalaki ang bunga nitong aming mga pipino ngayon mga kabukid. Kaya eto, mayroon na naman kaming pambenta at mayroon na namang panggastos yung aking mga anak. Talagang nai-enjoy nila ang mamitas dahil ang dami naman kasi talagang bunga mga kabukid. At hindi lang yun, nakakatuwa pala talaga itong bunga ng pipino dahil mabibigat sila dahil malalaki nga at yung variety kasi ng aking itinanim ay yung malalaki ang bunga. Kaya eto, sulit na sulit mo talaga kapag ibebenta mo.
Kaya nga ang ginawa ko na lang ay hinayaan ko na lang yung aking dalawang anak na sila ang mag-ani ng mga bunga ng aming mga pananim na pipino. At ako naman ay akin na lang tinignan yung mga bunga ng aming pananim na ampalaya. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong panunod. See you in my next video.